Sumasakit ba ang balikat mo kapag sinusubukan mong maglagay ng gamit sa cabinet, lalo na kapag mas mataas ang lalagyan? Hindi mo kailangang maranasan ang ganitong limitasyon. Ipakikita ko sa iyo ang 3 simpleng ehersisyo. At sa mga ehersisyong ito, unti-unti mong mapapadali ang paggalaw mo hanggang sa wala ka ng problema kahit abutin mo pa ang mga bagay sa itaas. Pwede kang sumabay agad dahil ginawa ang video para sa iyo. Baka iniisip mo, paano nangyari yon? Habang tumatanda ako, lalo akong nahihirapang abutin ang mga bagay sa itaas. Kapag gusto kong magtaas ng kamay, hanggang dito na lang. Tapos sumasakit na ang balikat ko. Paano nangyayari yon? Madalas itong mangyari dahil lagi nating ginagamit ang mga braso sa ibaba at harap araw-araw, tulad ng sa mesa, keyboard o kapag may bitbit. Kadalasang nasa ibaba at harap ang mga braso, bihira sa itaas. Pagkatapos, umaangkop ang katawan. Ang mga kalamnan na kailangang magbigay daan para sa posisyong ito, sila rin ang lalong umiikli at naninigas. At kalaunan, lalong nagiging mahirap at nagbababala ang katawan sa pamamagitan ng sakit. Kapag iniunat mo ang mga kalamnan at fascia na responsable dito, magiging mas madali ito hanggang sa mawala ang problema. At iyan mismo ang gagawin natin ngayon gamit ang 3 ehersisyong ito. Ang una sa mga ehersisyo ay gagawin natin sa pader. Iunat mo ang braso mo sa harap at lumapit ka sa pader hanggang sa ang kanang braso mo ay dumikit sa pader. Para ito sa mga kanang kamay. Kung kaliwang kamay ang gamit mo sa pag-aayos sa itaas na cabinet, gamitin din ang kaliwang bahagi. Ayan, kadalasan kaya naman ang posisyong ito. Ngayon, dahan-dahan mong igapang ang mga daliri mo pataas sa pader at pakiramdaman mo kung kailan mo mararamdaman ang paghatak sa balikat mo. Maaaring humatak na ngayon, kaya manatili ka lang sa ganyang posisyon at damhin mo kung gaano kalakas ang pakiramdam ng pag-unat, ang intensity ng pag-unat. At kapag humupa na ito dahil bumibigay na ang mga kalamnan, saka ka umakyat pa ng kaunti. Pero syempre, kailangan mo ring lumapit ng kaunti sa pader kasi kung hindi, mapipilitan kang yumuko pa ng husto. Ulitin mo hanggang maramdaman mong humahatak na, tapos huminto at maghintay. At ano ang mangyayari pagkatapos? Napapansin mo rin ba? Lumuluwag ito. Lumuluwag ito. Tama. Oo, sabi ni Ayla, lumuluwag ito. At kapag napansin mong lumuluwag ito, lalapit ka pa ng kaunti at aakyat ka pa ng kaunti. At gagawin mo yan hanggat napapansin mong kaya pa. At pagkatapos ng 1 minuto, ngayon na mismo, magsisimula tayo at maglalagay tayo ng lakas dyan. Kailangan mong isipin na may mga partikular na kalamnan na habang inaangat mo ang braso mo ay humahaba ng humahaba, lalo pang na-stretch. Ngayon, kahit nakaunat sila, dapat malakas pa rin at kayang magtrabaho. May hawak ka kasi. Siguro may takuri ka sa kamay na gusto mong ilagay doon sa taas, kaya kailangan mo talaga ng lakas. At dahil dyan, itulak mo ngayon ang kamay mo laban sa pader, na parang gusto mong pababain ang kamay. Pindutin mo ng madiin at hindi bibigay ang pader. At dahil dyan, meron na naman tayong sitwasyon na naglalagay ka ng lakas, pero walang galaw na nangyayari. At iyan mismo ang mahalagang pagsasanay sa lakas. Pagkatapos, mag-relax at subukang maramdaman kung kaya mo pang umakyat pero lumapit ka na ng kaunti sa pader. Kung hindi, kailangan mong yumuko ng masyadong pasulong. At pagkatapos, oo, tama ang pagkakatayo mo. At pagkatapos ay itulak mo ulit ang sarili mo sa pader. Parang gusto mong itulak palayo ang pader at pagkatapos ay ibaba mo. Ang natitirang bahagi ng katawan ay hindi gagalaw. Pagkatapos, bibitawan mo ulit at mapapansin mo, aha, kaya mo pang umangat ng kaunti, lalapit ka ulit ng kaunti sa pader. At ngayon, itutulak mo ulit iyon. Nang hindi nagkakaroon ng anumang galaw. Gawin mo rin agad sa bahay, ha? Paluwagin ulit at subukan mong umakyat pa ulit at tingnan kung kaya mo pang mas lumayo sa pag-unat. Tapos na ang oras. Lumayo sa pader, dahan-dahang ibaba at igalaw ng kaunti ang braso. Sinadya naming sanayin ito sa gilid kung saan mo kadalasang binubuhat ang mga gamit mo. Sa kanan, kung ikaw ay kanang kamay. Sa kaliwa, kung ikaw ay kaliwete. Ngayon, gagamitin natin ang 2 braso. Lumapit ka ulit sa pader hanggang sa mahawakan mo ito, baka pwede pang mas malapit. At pagkatapos, umakyat ka ulit, umakyat ka. At habang umaakyat ka, sumunod ang mga paa mo. Para nakatayo ka ng tuwid. Mapapansin mo, kailangan kong yumuko, pero pwede mo itong gawing komportable. Lumakad ka lang ng diretsyo. Kung kailangan mong yumuko paabante,
Igalaw lang ang paa mo para bumalik sa tuwid na pwesto. Sige. Unahin mong mag-inat pa. Mag-inat ka pa ng kaunti. Ayos, sige. At ngayon, dahan-dahan mong subukan ulit ng may lakas. Ngayon gamit ang dalawang braso. Idiin mo na ngayon ng malakas ang dalawang braso laban sa pader. Talagang idiin mo ng malakas. Parang gusto mong ipasok ang kamay mo sa pader pababa. Iyan ang lakas na dapat mong buuin. Pagkatapos, mag-relax ka. Ang mag-relax ay hindi ibig sabihin na aalis ka na sa pag-unat. Napansin, umatras si Ayla. Pag nagre-relax ka, hindi mo dapat gawin yon. Dapat manatili ka sa posisyon. At pagkatapos, sa kabaligtaran, imbes na umatras, pumasok ka pa ng kaunti. Ulitin, pinipindot mo ang pader. Talagang idiin mo ng mahigpit. Bitawan mo at mag-concentrate ka. Ayos yun, napansin mo, di ba? Oh. At ngayon, pwede mo nang ituloy ang pag-unat. Pero yumuko ka ulit ng kaunti pa, kaya ganon. Oo, ang galing. At ulitin mo, itulak mo ulit pabalik. Itulak mo pabalik, itulak mo pabalik, itulak mo pabalik. Mag-relax ka at umakyat ka ulit pataas. Kung gusto mo pang gumawa at kaya mo, subukan mo. Ayla, subukan mong alisin ang pagkakabanat ng likod mo. Hindi sa pagyuko ng sobra, kundi subukang ituwid at alisin ang baluktot dito. Ganito ba? Mahirap kontrolin yan. Sinasabi ko lang, pwede mong subukan gawin yan. Kung hindi mo magawa, ayos lang, walang problema. Pwede mo pa rin gawin yan para gumanda ang ehersisyo. Pag nasanay ka, mas madali mo na itong makokontrol. Oo, tapos lumabas ka ulit, pakiramdaman mo kung ano ang nararamdaman ng mga balikat mo. Itaas mo ang braso mo. Ilarawan mo kung ano ang pakiramdam nito. Mas magaan at mas maluwag. Mas gumaan at lumuwag pagkatapos ng isa-dalawang ehersisyo. May isa pa. Ayla, umupo ka at ilagay ang paa mo dito. At kaunti pa sa unahan. Tama, at ngayon, iunat mo ang mga braso mo paatras. Oo, pero kailangan pa nating itakda natin ng kaunti ang distansya sa pagitan ng mga kamay. At para dito, pinakamainam na gumamit tayo ng strap. Pakihagis nga rito. Salamat. Tingnan mo, ilalagay mo ngayon ang mga kamay mo sa likod at ipapasok mo ang mga kamay mo sa strap. Siguraduhin nasa labas ang mga hinlalaki. Ipasok na. Diyan nating inaayos ang distansya. Kung walang strap, pwedeng sinturon, tuwalya, o kahit anong pamalit. Kung wala kang magamit, gawin mo na lang. Siguraduhin lang na hindi malayo ang pagitan ng kamay mo. Ngayon, itayo mo ang mga paa mo at ngayon, maglakad ka gamit ang puwitan mo paabante. Tama. Ngayon, ikwento mo naman kung ano ang nararamdaman mo ngayon. May paninikip ako sa itaas ng braso. Sa itaas ng braso mo, nararamdaman mo ang paninikip at magpatuloy ka lang sa paglakad. At maglakad ka pa, sumabay ka na rin sa bahay, pakiusap, maglakad ka pa hanggang maramdaman mo ang sakit sa balikat mo, yung tipong kaya mo pa ring tiisin. Oo. Panatilihing bukas ang dibdib mo. Huwag mong iikot o isara. Manatiling bukas lang. Bukang-buka talaga. Sige, sapat na muna yan. Hintayin ulit natin. Ngayon, maghihintay tayo na yung mga kalamnan at mga fascia na talagang nasa tensyon ngayon ay mag-relax o bumitaw. Aabutin siguro ng mga 10 segundo yan. Pakiramdaman mo, bumibitaw na ba? Lumalambot na siya. Kapag lumambot na, magpatuloy ka ulit sa paglakad paabante. Opo, gaano kakalayo maglalakad paabante? Hanggang sumakit ulit. Oo, pero hanggang saan ang sakit dapat? Bago pa tuluyang sumakit ng sobra. Bago pa tuluyang sumakit, maganda yung pagkakasabi. Ikaw rin sa bahay, hanggang bago pa tuluyang sumakit. Sige. Mga 1 minuto na tayong nagsimula, kaya balik tayo sa ehersisyo. Ano ang susunod nating gagawin? Ngayon, itulak natin ng malakas ang 2 kamay sa sahig. Mapapansin mong naninigas lahat dito sa harap. Idinin mo ng malakas. Dinidiin mo na ba? Mukha kang... Dinidiin ko na. Okay! Poker face. Oo, idiin mo ng tama tapos pakawalan ulit. At lumakad ka pa ng kaunti pa abante, pero dahan-dahan lang, huwag masyadong sobra. Sa tingin ko sapat na yan. Okay. At ulitin mo. Idiin mo ulit sa sahig. Idiin mo ng maayos. At dagdagan mo pa. Dagdagan pa ng konti. Sa bahay, sumabay ka.
pakawalan, ulitin, tapos pasok pa ng konti. At damhin mo ng mabuti, kailan sapat. Mahalaga ang pakiramdam na yan para sa tamang pagtansya. Kasi pag kulang, di maganda ang epekto. Pag sobra, lalo kang naninigas. Kabaligtaran ito ng nais natin. Isa pang huling beses, itutulak mo ulit laban sa sahig. Itulak mo rin sa bahay. Mag-relax ka. At ngayon, dahan-dahan ulit hanggang sa abot ng kaya mo. Sige, Titingin ba ako pataas? hindi mahalaga yon, pwede kang tumingin saan mo gusto. Ang importante, bukas pa rin ang dibdib mo. Mapapansin mo, mas mahihila agad. Oh, sige. At dahan-dahan kang lalabas ulit sa ehersisyo. Ibalik ang mga braso. Ayos, ayos. At konting galaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang espesyal na bagay, ang aming tagapagligtas ng balikat. Pwede ka ring gumamit ng tuwalya o kaya'y isang patpat na tamang haba. Ang maganda sa tagapagligtas ng balikat ay pwede mong gamitin ang mga loop nito. Tandaan mo yon, tapos paulit-ulit mong gagawin ang galaw na ito. Natuwid ang mga siko at buong galaw mula harap papunta sa likod, paulit-ulit. May kamanghamanghang at nakakapagpalayang epekto ito sa balikat. Pwede mo itong gawin kapag gusto mong subukan ang iba bukod sa ehersisyo. At pinakamainam na gawin mo ang ehersisyong ito araw-araw. Mapapansin mo araw-araw kung paano ito gumaganda. At sa susunod na Sabado, siguraduhin mong makasama ulit. Tungkol ito sa liksi ng katawan.